Play na ba? Wait na. 10 years na yun? Paano ba tayo nagkakilala sa simbahan? Unang-una, hindi tayo sa simbahan nagkakilala eh. Saan? Parang cell group. Parang may nag-invite ata sa'yo nun. Oo. Oo nga. And dati ako, di ba, dun sa, sa tindahan. Yun yung dati kong work. Yun yung start ng journey na gathering sa tindahan. And yung naalala mo yung nagsi-cell group tayo dun sa sa tindahan ni Pastor yan. Pastor na ngayon, no? Si Pastor. Hindi mo akalain, di ba? Oo. Dati Yan's Ice Cream. Yun yung natatandaan ko. Basta Boss Jovi, kilala namin yan nun sa Eastern. Kasi sa iyo kami lagi nun, nagpapa-photocopy. Yun talaga hanggang sa, doon kasi nakatira yung dating mga kasama rin natin sa simbahan. So, nagkaroon tayo ng parang gathering. Yun, kasama pa si Kuya Gilbert noon. Yung pinaka-start natin na cell group lang tayo sa Bacoor, tapos service natin every Sunday, hakutin tayo papuntang Makati. Yun yung doon tayo nagkakakilala. Yun talaga. Bale, parang nagsimula tayo sa tindahan, sa second floor, parang mga 5, 4 pa lang. Tapos hanggang sa dumami ng dumami, hindi na kasya sa tindahan. Napunta tayo, di ba, naalala mo, sa gilid ng Eastern may hagdan. Pinaka-memorable din yun sa akin kasi marami ding na one verse tayo doon sa yung hagdan na yun. Parang, paano ba tayo naging close? Paano tayo naging close? Close? Naalala ko na. Naalala mo yung nag-tear down the wall tayo? Ay, oo, camp sa Bulacan. Sa Bulacan. Lahat kami, estudyante pa noon. Doon tayo sinabihan ni Pastor Henry. Parang nag-vision siya na magkakaroon daw tayo ng simbahan. Kayo ay gagamitin. Yung mga nag-attend doon, tayo. Kayong mga kabataan ay gagamitin para sa simbahang binubuo ng Panginoon. Parang, Hindi natin yun akalain na yung sinabi ng Pastor Henry magkakatotoo. So, after 2 years, nagkaroon na ng first anniversary dahil nga si Kuya Gilbert, di ba, hinahatid niya tayo. So, noon nahihirapan na rin ata. Oo, 30 na, siksikan na. So, ang dami na kasi natin. And, di na tayo kasya. Naalala mo ang service natin, Van. Hindi. Ano? Multicab ni Pastora. Diba? Akalain mo, yung multicab na yun yung nag-start talaga ng pinaka-service natin. Oo nga, no? Tapos nakapasok pa tayo sa Easter noon. Tapos kaya dumami hanggang sa by God's grace, doon napunta na tayo sa garahe. Meron pa nga akong hindi makalimutan doon na nag-worship tayo. Lumubog tayo, di ba? Yung natulo. Oo, biruin mo yun, binabaha na tayo. Tapos yun, dahil nga garahe lang siya na inayusan ng ceiling. Ang nangyari, parang ang dami ng butas, pero nagtuloy pa rin tayo. Pero look at where we are now. It's been 10 years. And happy anniversary. Happy anniversary din sa'yo, sister. Grabe, 12 years na tayong magkakasama. Diba? So, ang dami din namang pinagdaanan ng church. Saka nag-online. Yun siguro yung pinaka-challenging times natin kasi we get to realize na ang dami pa pala din natin dapat alamin sa isa't isa, kilalanin. So, dun mas na-challenge yung relationships ng iba. So, we get to experience conflicts between us, di ba? Meron tayong mga kasama. Throughout the 10 years, no, may mga nakasama tayong nandyan pa, merong mga wala na. Pero ang pinakamabuti doon na ginawa talaga ng Lord, yung may kanya-kanya man tayo ng buhay ngayon, pero we still have God inside us. Kasi
Yung may isa akong sinabi nung dati sa ano eh, nung nasa TC pa tayo. Itong grupo na to is hindi ito basta-basta grupo, kundi ito ay binuo ng Panginoon. Pero ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na sinabi mo sa sarili mo na why did you stay? Why did you stay? Bakit din mo pinili personally na magtuloy dito? Magtuloy. We have CCMB na. Kasi noon, ako Ning, na grabe yung talagang pinagdaanan ko na mga problema, struggle sa buhay. Si Lord lang yung talagang tumanggap. And itong simbahan na to, hindi siya, tinanggap ako dito sa simbahan na to, parang tinanggap din ako ng Lord. Yung CCMB, yun yung nagbigay sa akin ng parang importansya. And sa CCMB, parang nahubog yung aking yung paniniwala na kaya ko pala pagkasama mo ang Panginoon. Hindi kasi yung pinaglilingkuran ko dito tao kundi si Lord. Yun kaya sabi ko sa sarili ko na kahit siguro magkapamilya ako, still CCMB pa rin yung pipiliin. Ikaw? Actually, sa dami, hindi siguro sasapat tong oras na to para magpasalamat sa lahat. Ay, pero it's really God's provision and grace alone. Why am I here? Kasi God provides people na talagang tutulong sa akin. Kasi yung CCMB, yan, especially nakita ni La Pastorian at nila Tita Marga yung paglago natin from our youth to the transition of college, mga crisis sa buhay, financially, emotionally, physically, literally. Parang pinagdaanan. Diba? Parang payat pa noon, tapos ngayon medyo nagkalaman na. Pag parang may isip mo, you will really wonder how God made that possible. Even ngayon, parang nasa alapaa pa rin ako ng 10 years na yun? 12 years na yun? Diba? And hindi naging perfecto rin yung journey ko sa 10 taon. But what I could just say is, God really just want our presence each day. Na parang sa araw-araw mo na pagbangon, may pagkukulang ka man, sumobra ka. May mga pagkakataon na hindi mo na alam saan din yung direction mo. Kasi coming from a place na hindi naman tayo yung mga galing sa magandang buhay. Diba? Hindi tayo galing eh. We carry a lot of good, may bad, pero in the end of the day, nag-sustain si Lord. Tsaka yung life verse ko, yung Matthew 6 verse 33, simula nung nalaman ko yung verse na yun, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun pa lang eh, na sa araw-araw, sige po, kahit mahirap, kahit nasa masayang pagkakataon, I'll glorify God and His righteousness. Kasi in the end of the day, all these things will be added unto you. Yung pasasalamat mo pa lang na sinalba ka niya sa buhay na meron ka noon, na meron kami noon, yun pa lang yung salvation na sinabi nga nung Romans 6 verse 33 na hindi mo na lang siya taga-salba, hindi mo na lang siya Savior, pero Lord mo rin siya. Pag ginawa mo siyang Panginoon sa buhay mo, the journey will never be perfect, pero by His grace, we're here. Isa sa, sabi nung nanay ko na, share ko lang din sa'yo. Alam mo yung pagdating ko dun, parang bagsak yung sarili ko kasi pagdating ko talaga doon, tinignan ako ng nanay ko. Ba't ka naiyak? Sabi ko, Ma, natutulog ako sa
sa magandang kama, magandang bahay, hindi ako nababasa. May ilaw at may kuryente kami. Pero kayo pala dito, ganito yung nararanasan. But isa sa talagang sinabi ko nun, may awa ang Panginoon. The next year, bumalik ako ulit pag-uwi ko doon. Kaya talagang nag-i-stay ako sa kanya kasi siya yung nagbibigay ng provision sa akin na ganito, mag-ipon ka, balik mo yung kung magkano, kahit magkano man yan, yan mo sa akin, akong bahala sa iyo. Napakalaking blessing ng Panginoon na binigay niya sa akin is yung isang taon lang, napagawa ko yung bahay namin. And alam mo yung isa pa na bahay lang yung hiningi ko sa kanya. But talagang napaka-bless ko kasi yung lupa na tinitirikan ng bahay namin, hindi mo akalain na, hindi ko rin nakala na mababayaran. Pag talagang nag-serve ka sa kanya ng buong puso, bibigay niya rin lahat ng mga blessing na talagang ginugusto mo. So yun lang, marami akong blessing. 10 taon ba naman no? Mm-hmm. Napakadami talaga kung i-highlight ko man yung akin. Sa 10 taon na yun, alam ko lang sa sarili ko na ang unang punta ko noon dahil lang para sa pagkain. Kasi alam kong wala sa Makati pa yun, di ba? Na kaya ako pumupunta noon kasi alam ko na sa isang linggo kahit papaano makakakain ako ng ayos. Kasi uuwi ka ng bahay, walang kuryente, wala kahit yung pamilya mo, hindi nyo alam kung saan na kayo nakatira. Actually, dumating kami sa point na wala na kaming balita sa isa't isa ng mga kapatid ko. Nalala ko yun, halos. Kasi di ba naano sa akin. Parang hindi mo alam kung magkapatid pa kami ba o hindi kasi hindi namin alam kung saan kami nag-i-stay. Tapos hanggang sa God restores my family na nagkaroon kami ng bahay na matutuluyan. Tapos, unti-unti na kapag tapos ng pag-aaral, nabigyan ng opportunity sa maayos na university. Naging lisensyadong guro. Biruin mo, tambay lang noon. Tambay lang tayo noon. Tambay lang noon, ngayon. Meron na tayong mga katungkulan. Pero, parang pangarap mo lang yun noon. Oo, pangarap lang. Sa 10 taon siguro na ito, baka pwede na rin mag-ano tayo ng mga panibagong kalooban. Yeah. Tayo naman ang tayo naman ang sumagot ng calling natin. Like, we wouldn't be here. Actually, we wouldn't be here without the people that answered their calling. We really wouldn't be here. Kasi kung hindi nila sinagot yung tawag nila noon, ng Diyos sa kanila, nasan tayo ngayon? Diba? Kung hindi sila nagpakamit sa Lord, siguro in our 10th year, it's our way to really give back to the Lord. More souls na ibabalik natin para maramdaman din nila gaano kabuti ang Diyos sa araw-araw. Salamat, Boss Ray. Andito ka pa rin for me. Thank you din sa'yo. Kasi, dito ka pa rin. And siguro, salamat din tayo sa mga taong tinuring nating magulang. Sa sarili ko rin na talagang tinuring ko silang pamilya. Dalawa. And siyempre sila Pastor Jun din, di ba? Grabe din yung paggabay nila sa atin. Kahit nag-iisa na lang siya sa TC, pumupunta pa rin siya. From Las Piñas talagang binigyan niya tayo sense of direction talaga na andun siya, nag-aantay siya. Nag-aantay siya kung sino darating. The darating. humility of heart na meron sila. Mahaba pa yung lalakbay natin. Mahaba pa. Hanggat nandito tayo. Hanggat magpapagamit ka sa Panginoon. And I hope we could pass this to other generations. Oo. Kaya sana, hindi rin tayo maging madamot sa ibang tao para i-share din yung natin magandang yung balita. Mga magandang balita. Para another... How many decades? Yes, diba? So, Baby pa ang simbahan natin. Pero for a 1 decade, congrats sa atin. All glory belongs to Him. Nga po pala si Ate Eya. Ako nga po pala si Joby Torres.
Happy 10th year anniversary CCM Bacoor!